Isa na namang panibagong umaga mga bata. Handa na ba kayo sa ating mga aralin para sa araw na ito? Tayo muna ay magdasal, iyuko ang ulo, ipikit ang mga mata at sumabay kay teacher sa pagdarasal. Dear God, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. Tulungan mo po kami sa aming mga aralin. Gawin mo po kaming mabait na bata. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga bata, maaari niyo bang bigkasin ang ating mga tuntunin, mga dapat tandaan? Magaling mga bata. Okay, sabihin nga ninyo kay teacher kung ano ang araw natin ngayon, kung anong petsa natin ngayon. Okay, tama. Ngayon ay Martes, ika-30 ng Marso, 2021. March 30, 2021. Okay mga bata, ilang araw na lang matatapos na ang buwan ng Marso. Sige nga, ulitin nga pagkatapos ni teacher, sabihin nyo nga. Ngayon ay Martes, ika-30 ng Marso, 2021. Okay, ngayon ang huling araw ng ating pag-aaral para sa linggong ito. Dahil bukas ay inyong pahinga, sa Huwebes at sa Biyernes naman wala tayong pasok. Okay mga bata, tumingin nga muna sa labas at sabihin kay teacher kung ano ang panahon natin ngayon. Ang panahon ay maaraw. Okay, sabihin nga natin ng sabay-sabay, ang panahon ay maaraw. Very good. Tayo muna ay magbasa. Sumabay kay teacher sa pagbasa. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Basahin nga ng mag-isa ang mga pantig na ito. Magaling mga bata. Okay, basahin natin ng sabay-sabay ang pantig na ito. Nya, nye, ni, nyo, new. Anong titik na ito mga bata? Ito ay titik nye. Okay, basahin natin ang mga pantig na ito at ang mga salitang ating mabubuo. A, o, I, U, E. Nga, ngo, ngi, ngu, nge. Nya, nyo, ni, new, nye. Ungak, ungak. Nganga, nganga. Banga, banga. Bungi, bungi. Ngongo, ngongo. Ninya, ninya. Ninyo, ninyo. Okay, pakihanda ang inyong mga whiteboards at isulat ang nawawalang pantig ng bawat larawan. Kung medyo mabilis magsalita si teacher, pwedeng i-pause ang video. Handa na po ba ang iyong whiteboard? Kung walang whiteboard, pwedeng sa papel magsulat. Okay, unang larawan. Bingi. Okay. Isulat ang nawawalang pantig ng bingi. Bingi. B. Nakasulat na dito mga bata ang B. Okay, ano ang nawawalang pantig? Ngi. Ngi. Tapos mo na bang isulat? Nakahanda na ba ang iyong sagot? Okay, tingnan natin kung tama ang iyong isinulat na nawawalang pantig. Okay, ang nawawalang pantig ay ngi. Bingi, bingi. Dalawang larawan, ito ay bango. Bango.
Isulat ang nawawalang pantig. Bango. Okay, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Yan, ang ngo, ang nawawalang pantig. Bango. Bango. Ikatlong larawan, ito ay banga. Banga. Isulat ang nawawalang pantig ng banga. Banga. Okay, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Ayan, ang nga, ang nawawalang pantig. Basahin natin. Banga. Banga. Kaapat na larawan, siya ay ngumunguya. Nguya. Nguya. Ang bata ay ngumunguya ng pagkain. Nguya. Nguya. Tingnan natin kung tamang yung sagot. Okay, nguya. Nguya. Very good. At ikalimang larawan mga bata, ito ay ninyo. Ninyo. Isulat ang nawawalang pantig ng ninyo. Okay, tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ninyo. Okay, ninyo. Ayan, nakuha mo ba ang tamang sagot para sa bahaging ito ng ating gawain? Wow, very good. Okay, ang galing naman. Yan, star mula kay teacher. Okay. Mga bata, tayo muna ay magbalik-aral. Sabihin natin ang mga araw sa isang linggo. Sabayan si teacher. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ilang araw meron sa isang linggo? 7 araw. Okay? Sabihin natin ang mga buwan sa isang taon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Okay, ilang buwan meron sa isang taon? 12 o 12 months. Meron tayong 12 buwan. Okay, tandaan natin mga bata, ang 7 araw sa isang linggo. Tandaan din natin yung 12 buwan o 12 na buwan sa isang taon. Okay? Awitin nga natin ito. Sumabay kay teacher sa pag-aawit. Okay? Sige. Ako ay isang komunidad. Ako ay isang komunidad. Ako ay isang komunidad. La la la. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la la. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Tayo ay isang komunidad. Tayo ay isang komunidad. Tayo ay isang komunidad. La la la. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. La la la. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Okay.
Mga bata, sabihin nga natin ito. Ako ay kabilang sa pamayanan. Isa pa, sumabay kay teacher. Ako ay kabilang sa pamayanan. Yan, tayo ay kabilang sa pamayanan, mga bata. Okay, next. Kami, sabihin natin, kami ng aking pamilya ay kabilang sa pamayanan. Kami ng aking pamilya ay kabilang sa pamayanan. Okay, sabihin din natin ito, mga bata. Sila ay kabilang sa pamayanan. Isa pa, sabihin natin, sila ay kabilang sa pamayanan. Okay, very good. Mga bata, kilalanin natin ang mga taong tumutulong sa ating pamayanan sa larangan ng kalusugan. Okay. Tayo, ako, ikaw, ang iyong pamilya at ang iba pang mga tao ay kabilang sa isang komunidad o sa isang pamayanan. Okay, ngayon, pag-usapan natin yung mga taong nakakatulong sa ating pamayanan o sa ating komunidad. Okay? Ito ang mga taong tumutulong sa ating komunidad sa larangan ng kalusugan. Okay? Kilalanin natin, mga bata, ulitin pagkatapos ni teacher. Doktor, dentista, at nurse. Okay, ang mga doktor ang nangangalaga ng ating kalusugan. Ang dentista ang nangangalaga ng ating ngipin. At ang mga nurse naman, sila ang tumutulong sa doktor sa pangangalaga ng mga may sakit. Okay, ito naman ang mga taong tumutulong sa ating komunidad sa larangan ng edukasyon. Meron ba kayong idea kung sino sila? Okay, sila ang mga guro. Sila ang tumutulong sa atin upang tayo ay matutong bumasa at sumulat. Sila naman ang mga taong tumutulong sa atin sa larangan ng pangkaligtasan. Okay, upang maging ligtas tayo sa loob ng pamayanan. Mga pulis, hinuhuli nila ang mga masasamang tao sa ating komunidad. At ang mga bombero, okay, pinapatay nila ang sunog sa ating komunidad. Okay. Sila naman, mga bata, ang tumutulong sa atin sa larangan ng pagkain. Kilalanin natin sila, okay? Ang mga tindero, sila ang nagtitinda ng mga pagkain, binibili natin o mga pagkain kailangan natin sa araw-araw. Okay, ang mga panadero, mga bata. Ito ang panadero. Siya ay gumagawa ng tinapay. Yung paborito mong pagkain, yung paborito mong tinapay, panadero ang gumagawa nun. At tagaluto. Okay, sila naman yung nagluluto ng mga masasarap na ulam o mga pagkain sa mga restaurant. Okay? Sila yung mga taong tumutulong sa atin sa larangan ng pagkain. Tindero, panadero, tagaluto. Okay, sila naman ang sila pa ang mga taong nakakatulong sa atin sa larangan ng pagkain. Sino-sino sila? Mga magsasaka. Paano kaya sila nakakatulong sa atin? Okay, sila ang nagtatanim ng mga kinakain nating gulay at mga prutas, mga magsasaka. At mga mangingisda, sila naman ang nanghuhuli ng mga isdang kinakain nating mga bata. Okay? Kung wala tayong magsasaka at kung wala tayong mangingisda, may makakain kaya tayong prutas at gulay? May makakain kaya tayong isda? Kaya mahalaga ang kanilang ginagampanan sa ating komunidad. Dapat nating bigyan ng galang ang mga taong ito. Okay, sila naman ang mga taong tumutulong sa atin sa pagbibigay ng serbisyo. Sino-sino sila? Okay, mga barbero. Paano nakakatulong ang barbero sa ating komunidad? Ginugupit nila ang ating mga buhok. Okay, pinapananatili nilang malinis ang ating pisikal na anyo. Ang mga karpintero. Paano nakakatulong ang karpintero sa komunidad? Sila ang gumagawa ng bahay, mga bata, at ang mga sapatero. Sila ay gumagawa ng sapatos o nag-aayos ng mga sira nating sapatos. Okay.
Tandaan natin mga bata, mahalaga ang ginagampanan ng mga taong ito sa ating komunidad. Okay. Ngayon, tingnan natin ang mga larawang ito. Okay? Pwede mong gamitin ang iyong whiteboard o ang iyong papel sa pagsulat ng sagot. Ilan kaya ang idadagdag natin sa mga larawan upang maging bilang 7? Okay, ito ay ginagamit ng doktor, mga bata. Bilangin mo nga. Ilan ang idadagdag mo dito upang maging 7? Okay, 3. Tama. Naisulat mo ba ang iyong sagot? Next, ito naman ay ginagamit ng mga nurse. Okay, ilan ang idadagdag natin dito upang maging 7? Okay, very good. 5 ang idadagdag natin upang maging 7. Bilangan nga natin kung 7 na lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ilan naman ang idadagdag natin dito upang maging 7? Ginagamit naman ito mga bata ng isang dentista upang makita niya yung loob ng ating ngipin. Dentista. Okay, pakibilang nga kung ilan lahat ito. Ilan ang kulang upang maging 7? Okay, tama. 1 ang kulang upang maging 7. Ayan, ginagamit naman ito ng mga police car. Okay, ilan ang idadagdag mo dito upang maging 7? Tama. 6 ang idadagdag natin upang maging 7. Ayan. Bilangin mo nga kung 7 na lahat yan. Okay, magaling. Ito naman ang ginagamit ng mga bombero sa ating komunidad. Ilan ang kailangan natin upang maging 7? Ilan ang idadagdag natin upang maging 7? Tama, 4. Okay, kabilang nga kung 7 na lahat. Magaling. Okay, mga bata, bilangin nga or ilan ang idadagdag natin sa mga laptops na ito upang maging 7? Isulat mo na ba ang iyong sagot? Tingnan natin. Okay, 0 o wala tayong idadagdag dahil ang mga laptops ay 7 na. Okay, mga bata, tingnan natin ang simulang titik ng pangalan ng mga tumutulong sa atin sa pamayanan. Ano kaya ang unang titik at ano ang unang tunog? Ulitin pagkatapos ni teacher upang masabi natin kung ano ang unang tunog ng bawat larawan. Siya ay doktor, dentista. Doktor, dentista. Ano nga ang unang tunog ng kanilang pangalan? D. Okay, mga bata, alam nyo ba kung anong titik yan? Yan ay letter D. Okay? Basahin nga natin ang pangalan nila ulit. Ginang Dolores. Ginoong Dantes. Si Ginang Dolores ay isang guro at si Ginoong Dantes naman ay isang pulis. Tingnan ang unang titik ng kanilang pangalan. Yan ay letter D. Okay? Dolores Dantes. Ano ang unang tunog ng kanilang pangalan? D. Okay. Mga bata, sabihin nga natin ang tunog or ang tunog ng titik D. D. Okay, yan ay titik D. Ito ang malaking titik D at ito ay maliit na titik D. Maaari ba nating kopyahin sa papel o sa inyong notebook o sa iyong whiteboard ang titik D? Malaki at maliit na titik D. Sige nga, kopyahin mo. Tandaan ha, kapag ikaw ay nagsusulat, sumulat sa guhit ng iyong papel o notebook. Okay? Letter D, sa blue line magsisimula. 1, 2, malaking titik D. Ngayon, maliit na titik D, blue line din. 1, 2. Malaking titik D, maliit na titik D. Yan, tapos mo na bang sinulat ang letter D sa iyong papel? Ipakita mo nga kay mama mo kung tama ang iyong pagsulat ng letter D. Okay, very good.
Mga bata, basahin nga natin ulit ang titik D. Letter D, 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 D. Ngayon, sabihin naman natin ang kanyang tunog. D, 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 D. Okay. Mga bata, bigkasin natin ang mga larawan na nagsisimula sa titik D. Dahon, dila, damo, dede, domino, daga, duyan, Davao. Ano ang unang tunog ng bawat larawan? D, D. Okay. Sige nga, lagyan natin ng check ang mga dede na may titik D. Okay, unang larawan. Meron ba siya? May titik D ba yan? Yes, check. Next. Check. Okay. Letter R wala kasi hindi siya titik D. Next. Check. Ito. Check. No. Letter B yan. Next. Hindi rin. Okay. Sige nga, bilugan natin ang mga nagsisimula sa tunog D. Okay? Dede. Ayan. Damo. Daga. Ang regalo, bibilugan ba natin? Hindi po. Dahon. Dila. Okay. Basahin nga natin ito mga bata. Basahin natin ang pantig. D at mga patinig na idinagdag natin sa letter D. Da, de, di, do, du. Basahin natin ng sabay-sabay. Da, de, di, do, du. De, di, do, du, da. Di, do, du, de. Do, du, da, de, di. Du, da, de, di, do. Okay, ikabit natin sa tamang pantig. Unang larawan, dede. Ano ang unang pantig or ano ang tamang pantig ng dede? Okay, de. Next, damo. Number 2, damo. Da. Ikatlong larawan, diwata. Diwata. Di. Okay, very good mga bata. Next, domino. Domino. Do. Dugo. Dugo. Du. Davao. Davao. Da. Okay, mga bata, tingnan natin ang inyong gawain para sa araw na ito. Sa inyong module, page 5. Kukulayan ninyo ang mga nakakatulong sa ating komunidad. Okay, sundan ninyo ang guhit upang maisulat ang pangalan ng mga nasa larawan. Okay? Yan. Bakatin nyo lang mga bata. I-trace nyo ang pangalan ng mga nasa larawan, yung mga taong nakakatulong sa ating komunidad. Sa page 7 naman, bilugan ang larawan ng tamang tao sa komunidad na tinutukoy sa bawat pangungusap. O halimbawa, number 1. Gagabayan ni Mama sa pagbasa ng bawat pangungusap ha. Number 1. Siya ay nagmamaneho ng sasakyan. Sino kaya? Number 2. Siya ay nagtatanim ng mga prutas at gulay. Bilugan. Number 3. Siya ay umaapula ng sunog. Tingnan ang larawan. Next, number 4. Siya ay gumagamot ng mga may sakit. At number 5, siya ay nagtitinda ng iba't ibang bagay. Okay. Mga bata, sa page 9 naman ng inyong module, lagyan ng check sa loob ng bilog ang tinutukoy ng bawat larawan. Gagabayan din ni Mama sa pagbasa ng mga pangalang ito. Okay? Yan, lalagyan mo ng check ang tao o
o ang taong tumutulong sa atin sa loob ng komunidad, yung nasa larawan. At sa inyong writing notebook, susulat kayo ng malaki at maliit na titik D.